Naniniwala po kami na pag nanakaw talaga yun, dahil yung sinerve nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titignan natin, the ultimate motive is pag nanakaw po talaga. Sinimula na ng Internal Affairs Service ang free charge investigation laban sa 8 tauhan ng District Special Operating Unit o DSOU na sangkot sa hulidap sa Chinese national sa Las Piñas City. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, ito ay may kaugnayan sa administrative complaint na isinampa laban sa mga ito na kinabibilangan ng grave neglect of duty sa hindi paggamit ng body-worn camera, grave misconduct, grave dishonesty, at conduct unbecoming of a police officer at simple neglect of duty. Sinabi naman ni National Capital Region Police Office Deputy Director for Administration, Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., pagnanakaw lamang ang motibo ng mga tauhan ng DSOU dahil puno ng irregularidad ang ginawang operasyon ng mga ito. Nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera, which is very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination, hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader, yung DSOU, Major Cuballes. So doon pa lang lumalabas na siya lang yung pumirma ng pre-operations clearance, where in fact it should be signed by the Deputy District Director for Operation of the Eastern Police District. So doon pa lang makikita natin marami ng violation. And worst thing na nangyari, yung hinuli nila, hindi pa yun yung totoong Mr. Geely. Hindi rin aniya kapanipaniwala na manunuhol ang Chinese national ng 12 million pesos, gayong nasa 200,000 lamang ang piyansa sa paglabag sa Republic Act 10591. Nakita rin natin na yung nag-serve sila ng warrant of arrest for violation of illegal possession of firearms, and doon sa report nila, medyo kaduda-duda na sir dahil nakalagay doon, allegedly, they were bribed. Nagbibigay, nag-offer yung Chinese ng 14 million. Where in fact, yung warrant of arrest na sinerve nila, available ng 200,000. Dagdag ni Peñones, ang bit-bit na warrant of arrest ng mga pulis ay recycled na dahil naisilbi na ito sa totoong suspect noon pang March 2023. Sinabi pa ni Brigadier General Peñones na hindi nagsasalita ang 8 pulis kung saan dinala ang mga alahas at cash na nawawala sa bahay ng biktima. Actually po, during the investigation, ma'am, they are ma'am about it. Actually, para-pareho lang yung statement sinasabi nila, but on the part of NCRPO and Eastern Police District, tuloy-tuloy pa rin po yung effort natin para ma-recover natin lahat na alleged na nawawalan ng mga items and pera, ma'am. Nauna nang sinabi ng pamilya ng biktima na nasa 85 million pesos ang tinangay ng mga pulis, kabilang ang cash, mga mamahaling relo, gold bar, gadgets at mamahaling bag. And the stolen item will place into the small carry and take all the very like Rolex watch and the golds and US dollar, put in the luggage and put the plastic and take plastic and without just take out. Yes, the money peso, also the US dollar, the other currency dollar, like they put some in the small casing only, but some of them the police they took the watch, Rolex, and then the bracelet they put in their pocket. I think it's around 20 minutes, something like this only. They do it very fast. Si DILG Secretary John Vic Remulla, sinabing wala nang mas mataas pa sa direktor ng Eastern Police District na mananagot sa naturang insidente. Wala kaming information sa ganung lugar. Ito tingin ko, mga rogue cops ang talaga na sila nag-uusap kung anong gagawin. April 2 nang pasukin ng 8 pulis ang bahay ng Chinese national sa isang subdivision sa Las Piñas City. Bit-bit na mga ito ang warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 laban sa isang Geely, bukod sa paghuli sa biktima. Kasama umanong tinangay ng mga pulis ang laman ng vault ng Chinese. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.